Hindi man lang ako pinapahawak ni Jessica sa kanya. Nagpapanggap lang na dalisay at inosenteng babae. Bakit parang kakaiba ang boses na ito? Laging naaakit ang mga babae sa masasamang lalaki. Sean, walang kwenta kang lalaki. Paano ka nangahas na lokohin ako sa likod ko? Jessica, hindi ba nag-overtime ka? Paano ka nangahas? Baliw ka, sinubukan mo pa akong saktan. Binuhay kita ng 5 taon. Kumain ka ng pagkain ko, ginamit mo ang mga gamit ko at ngayon dinadala mo ang ibang babae sa bahay ko? Hindi sapat na bugbugin ka lang. Papatayin kita ngayon. Puta, baliw ka. Tama ka, baliw ako. Na-diagnose lang ako na may sakit sa pag-iisip. Kaya nangahas kang mandaya. Huwag mong sisihin ako kung wasakin kita. Jessica, alam kong mali ako. Alis na ako ngayon. Pangako. Hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. Pakiusap, pakiusap. Lumuhod ka? Wala na. Mga makasarili at mapuot na lalaking tulad mo dapat mamatay. Baliw kang hayop ka. Nangyayari na naman. Dapat pinigilan ko. Dapat naging makatwiran at magalang ako. Hello, Jane. Jane? Niloko ako ni Sean. Nawalan ako ng trabaho. Galing lang ako sa ospital, na-diagnose ako ng sakit sa pag-iisip. Sa tingin mo ba tapos na ang buhay ko? Anong sakit sa pag-iisip? Jessica, huwag mo akong takutin. Hindi ako nagbibiro, totoo yon. Nahuli ko si Sean na nanloloko. Muntik na akong mabaliw at patayin siya. Sabi ng doktor dapat daw akong makipag-usap ng maayos sa mga tao, maging magalang, pero hindi ko mapigilan. Sa tingin mo ba may kumpanya na kukuha ng baliw na tulad ko? Huwag ka nang magsalita ng katarantaduhan, ikaw ang pinakamagaling. Tandaan mo lang na maging makatwiran at magalang sa susunod. Sino yan? Hindi mo ba nakikitang malungkot ako? Ang gagwapo ng mga lalaking ito! Senyora, Ano po, senyora? Senyora, ako ang personal mong bodyguard na ipinadala ng iyong lolo, Adam Law. Oh my God, mas gwapo pa pala ang lalaking ito. Perpekto siya. Sana mahawakan ko siya. Alinsunod sa kagustuhan ng iyong lolo, nandito ako para ibalik ka sa Reyes Group upang manahin ng mana. Ano? Manahin ng mana? Oo. Kumpirmahin ko ulit, ang Reyes Group na binanggit mo, yung laging nasa TV, bilyon ang halaga, kakapartner lang ba ng Victory Company? Oo, ang amo ay may 2 ampon na anak at ikaw lang ang kanyang direktang dugo. Kailangan mong bumalik at pumalit. Naku, ninais pa ni Bob na magkaroon ako ng bagong buhay sa susunod na buhay. Pero ang proyekto ng aming kumpanya ngayon ay sa Reyes Group. Isang salita ko lang at luluhod sila at yuyuko sa akin. Hindi na ako kailangang magtrabaho muli sa natitira kong buhay. Pero ulila ako. Wala akong lolo, baka manloloko ang mga taong ito. Hindi kami sinungaling. Ito ang aking business card. Pwede mo itong tingnan sa opisyal na website ng grupo. Senyora, maikli na ang oras. Ang libing ng iyong lolo ay sa 1 oras. Kailangan mong pumunta. Kailangan ko itong pag-isipan.
pwede kang mag-isip sa daan. Sumama ka na sa akin ngayon. Sige, basta baliw ako. Hindi ilegal ang pumatay. Sinong manghas na galawin ako? Papatayin ko ang sinumang susubok. Paano kung talagang maging ako ang binibini ng Reyes Group? Malaking bagay iyan. Pera at katayuan dumaragsa. Wala nang upa na dapat ipag-alala. Sige, hintayin mo akong mag-impake ng mga damit. Saka sasama ako sa iyo agad. Sige. Gilo, bakit ang lolo ko ngayon lang ako nilapitan? May dahilan ng matanda. Wala nang silbi ang alamin pa ngayon. Kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Ito ang impormasyon tungkol sa dalawang ampon. Si David, ang panganay, ay mahinahon at matatag ang mukha ng pamilya pero walang tapang. Si Owen, ang pangatlo, ay sobrang lakas na nakakatakot. Minsan, sinuntok niya ang tigre hanggang patay. Pero mainit ang ulo niya. Iwasan na lang ang direktang alitan sa kanya. Nakakatakot. Mas nakakatakot ba ito kaysa kapag nagkaka-episode ako? David, ipinaglaban natin ang matanda sa loob ng maraming taon. Dumaan tayo sa mga patalim at bala. Ngayong wala na siya, lahat ng ari-arian niya ay mapupunta sa isang tagalabas. Okay ka lang ba doon? Wala akong reklamo. Ang kalooban ng matanda ay batas. Ang batang iyon ang may pinakamalisay na dugo ng pamilya Reyes. Walang tanong. Pinakamalisay na dugo? Uli lang walang kwenta lang siya. Isang baguhan. Kakainin siya ng buhay ng mga karibal natin. Sa madaling salita, handang-handa ka bang makita na ang ipinaghirap ng matanda ay masira niya? Hindi ako papayag. Kailangan siyang palayasin. Tito Owen, binabalaan kita. Huwag kang magloko. Narito na si Senyora. Sakto ang dating mo. Senyora, dapat kayong mag-alay ng insenso. At magbigay galang kay Lolo. Sige. Teka, Kaya ikaw ang apo ng matanda. Na nawala sa labas. Ang kapal ng mukha mo. Tito Owen, ito ang bulwagan ng pagluluksa. Siya mismo ang hinirang ng matanda bilang senyora sa kanyang mahina at marupok na anyo. Karapat-dapat ba siyang maging pinuno ng Dragon Society? Nakahawak ka na ba ng baril? Alam mo ba kung ilang bangkay ang nakabaon sa ilalim mo, Dragon Society? mga bangkay, hindi mo ba sinabi na nandito ako? Para magmana ng grupo? Magmana ng grupo? Makinig ka, nene. Ang Dragon Society ay bumangon sa bundok ng mga bangkay, uminom ng dugo ng ating mga kaaway. Bawat pulgada ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay basa ng dugo ng kaaway. Ang kukunin mo ay ang trono sa impyerno, hindi isang opisina. Naiintindihan mo? Impyerno? Hindi ito trabaho. Delikado ito. Kaya isa akong mafia boss. Boss ng mafia pala ako. Ngayon mo lang naintindihan, pero huli na. Dahil isa ka rin sa angkan ng Reyes, umalis ka na. Hindi ka kwalipikadong mamuno sa Dragon Society. Nakakatakot nga. Pero pwedeng magtanong? Sige. Basta mamana ko ito. Magkakaroon ako ng walang katapusang pera. Mapapaluhod ko ang lahat ng nang-api sa akin sa harap ko. Siyempre, bukod sa pera at kapangyarihan, ang buong underworld at lehitimong mundo ng kapital ay aasa sa'yo. Pero una, kailangan mong mabuhay ng ganoon katagal. Huwag kang mag-alala, kaya ko. Gilo, paki-announce na ang kahalili sa publiko. Kukunin ko ang posisyon. Opo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang posisyong ito ay binuo sa hindi mabilang na pagkamatay. Kakailanganin nito ang buhay mo. Narinig kita ng malinaw. Kaya ko. Seryoso ako. Dahil mas nakakatakot ang kahirapan kaysa kamatayan. Okay, so hindi ka takot mamatay. E di bibigyan kita ng tikim muna. May tao. Dalhin ang mesa.
Tingnan mong mabuti. Ang baril na ito ay may 6 na bala, pero isa lang ang totoo. Kung sino ang makakuha, mamamatay. Makikipaglaro ka? Ano ang dapat katakutan? Buhay lang naman? Mabuti. Mas bata ka. Papayagan kitang pumutok muna. Okay. Senyora, wag po. Owen, ang binibini ang karapat-dapat na tagapagmana ng matanda. Hindi niya kailangan ng pahintulot mo. Sinasadya mong pahirapan siya. Ano kung ginagawa ko? Bilang tagapagmana ng Reyes Group, nasa 2 mundo ka. Lahat ay kung sino ang mas matapang. Kung wala siyang lakas ng loob, anong karapatan niyang magmana ng Dragon Society? Aba, dahil gusto mong makipagpaligsahan, ako na ang papalit sa kanya para hamunin ka. Ikaw. Isa ka lang aso ng pamilya Reyes ko. Kung hindi ka sinusuportahan ni Senyora, bibigyan ba kita ng muka? Akala mo kung sino ka? Kumakain ka sa pagkain ng iyong Senyora. Paano mo nagawang saktan siya? Aso-asuhan lang siya. Ano kung sinaktan ko siya? Pero ikaw, kung may tapang ka, umupo ka sa mesa mismo. Kung hindi, lumayas kasama ng aso-asuhan mo. Sige, laro tayo. Huwag kang umiyak kapag natalo ka. Sige lang, matagal na akong nasa mundong ito. Ang salita ko ay batas, hindi ako naging masamang talunan. Senyora, wag ninyo itong gawin. Hindi pa natatalo si Owen sa larong ito. Marami nang namatay sa baril niya. Marami sa mga negosyo ng pamilya Reyes ay napanalunan gamit ang baril na ito. Dahil alam mong mamamatay ako, bakit ka pa pumagit na? Iniligtas ako ng matanda. Ipinangako ko sa kanya, kahit ano pa mangyari, hindi ko hahayaang may manakit sa iyo, maliban na lang kung mamatay ako. Huwag kang mag-alala. Ang yaman ng pamilya Reyes ay napunta sa akin. Hindi ako naniniwala na hahayaan ako ng Diyos na mamatay ng ganoon kadali. At saka, sinaktan ka niya. Ipaghihiganti kita. Tapang lang ba ang kailangan? Makikipaglaban ako sa iyo. Iyan ang unang putok. At natatakot ka na? Wala kang kwenta, pamangkin ko. Ikaw naman. Owen, tumigil na tayo. Siya ang karapat-dapat na tagapagmana. Bakit kailangan mong magulo? Anong ibig mong sabihin na magulo? Ang ari-arian ng matanda, sinundan namin siya sa dugo at pawis. Bakit ibibigay sa mahinang babaeng ito? Hindi ako kumbinsido. Baguhan, makinig ka. Nagsimula na ang laro. Huwag kang umatras. Ikaw naman. Isa na namang blanco. Ang tsansang 1/6 ay naging 1/4. Ang susunod na putok. Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, lumuhod ka at magmakaawa. Tawagin mo akong tito, sabihin mong nagkamali ako at umalis ka. Magpapanggap akong hindi ka dumating. Sinong nagsabing natatakot ako? Isang beses lang ako nabubuhay. Hindi ako naniniwalang ganoon ako kamalas. Senyora, Gilo, kung mamatay man ako, alagaan mo ang aso ko. Swerte mo, mabait kong pamangkin, ibigay mo sa akin ang baril. Ang ika-4 na putok. Alam mo, ang pinakanakakatakot na bahagi ng larong ito ay hindi kapag pumutok ang bala, kundi kapag hinila mo ang gatilyo. Hindi mo alam kung ang kamatayan ay babati sa iyo sa sandaling iyon. Dalawang putok na lang. Ang tsansang 1/6 ay naging 1/2. Mabait kong pamangkin. Sa palagay mo ba, sa susunod na round tatama sa iyo ang balang ito o iiwan para sa akin? Sa tingin mo ba tatama itong bala sa iyo sa susunod na round o para sa akin na lang? Kalahati-kalahati. Mamamatay ba talaga ako rito ng ganito? Sa unang araw ko pabalik? Ang ingay. Barilin silang lahat.
Hindi pa ako pwedeng magka-episode. Jessica, huminahon ka. Kunin mo, ngayon ikaw na. O kaya lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka isaalang-alang ko na hayaan kang matalo ng marangal. Magmakaawa sa'yo? Tito, dati, akala ko mas nakakatakot ang kahirapan kaysa kamatayan. Pero ngayon, napagtanto ko, mas masahol pa sa kamatayan ang maging katulad mo, na nabubuhay na parang asong umuungol at galit, pero akala mo leon ka. Ikaw! Itong putok, iniaalay ko ito sa'yo. Dahil ang tanging natutunan mo sa loob ng mga dekada ay kung paano manakot ng tao. Diyos ko, isang putok na lang, walang duda, ito ang papatay. Si Owen ilang taon nang nanghuhuli ng agila, pero sa huli, tinuka rin siya ng isa. Huling putok. Tito Owen, ikaw na. Ikaw na, Tito. Ikaw! Tito. Pakiusap. Hindi tumatanggap ng duwag ang pamilya Reyes o ang dakilang Owen na ilang dekada nang nasa dalawang mundo ay talagang duwag. Binabastos mo ako? Hindi ako nangasar. Paalala lang, nakatingin ang lahat. Hindi natatakot mamatay ang pamilya Reyes. Sinabi mo yan, di ba? Owen, tama na. Ito ang bulwagan ng matandang Panginoon. Hindi ito lugar para magsugal ng buhay. Huwag mong hawakan. Huwag mong hawakan. Ito ang laro ko ngayon. Kung laro mo ito, sige, barilin mo. Ang yabang mo kanina. Ngayon takot ka nang mamatay. Hindi mo kayang barilin? Sinong nagsabing hindi ako? Sige, barilin mo. O ako na ba ang gagawa para sa iyo? Senyora, pamilya naman tayo at libing ito ni Lolo. Bakit hindi na lang natin kalimutan ito ngayon? Oo, senyora. Sa tingin ko hindi naman sinasadya ni Owen. Iniisip lang niya na bata ka pa at nag-aalala na hindi mo kayanin ang negosyo ng pamilya. Gusto ka lang niyang subukan. Tama, nag-aalala lang si Owen. At saka, Ang magpatulo ng dugo sa libing ay malas. Kalimutan na natin. Hindi. Hindi. Hindi ko kayang hawakan ang negosyo ng pamilya. Malinaw na iniisip niya na bata ako at walang backer. Maliban kung luluhod siya rito, sa harap ng lahat, at hihingi ng tawad sa akin. At manunumpa na mula ngayon ay susunod sa akin. Kung hindi, ngayon, babayaran niya ng kanyang buhay. Owen, luhod at humingi ng tawad. Mali ka ngayon. Bilisan mo. Oh, Owen, luhod at humingi ng tawad. Luhod, pinalaki ka ng matanda mula bata ka. Ang senyora ay handang hayaan kang mabuhay. Hindi ba't dalawang utang na loob ang katumbas ng pagtatrabaho mo para sa pamilya Reyes? nagkamali ako ngayon. Senyora, nagkamali ako. Na-offend kita. Mula ngayon, ang buhay ko ay iyo. Dahil sa tapat mong pagsisisi, pinapatawad kita. Mula ngayon, sana kayong lahat ay tapat na maglingkod sa akin. Senyora, huwag kayong mag-alala. Sumusumpa ako na mabubuhay at mamamatay kasama ang pamilya Reyes. Handa rin kaming mamatay at mabuhay para sa inyo. Magiging tapat kami sa inyo. Mabuti. Bakit hindi niyo ako inimbita sa ganitong masayang okasyon? Bakit hindi mo ako inanyayahan sa ganitong masayang okasyon? Diyos, ito ay libing ng pamilya Reyes. Sinong gago ang nagpapasok sa inyong mga ulol ng Mantis Gang? Lumabas kayo. Oo, lumabas na kayo ngayon. Lumabas? Relax mga tol, magkakapatid tayo sa gang. Sa tingin ko ito ang sa matanda, ang pinakamamahal na apo na hinahanap mo. Maganda siya, pero nagtataka ako kung kaya ba niyang harapin ang mga unos ng ating mundo. Diyos, kung nandito ka para magdalamhati, mag-alay ka ng insenso. Kung nandito ka para manggulo, ang pamilya Reyes ay hindi papatay. Adam, isa kang asong asuhan na walang amo, pero ang lakas mo naman tumahol. Pumunta ako ngayon para sa dalawang bagay lang. Una, magbigay galang kay G. Reyes. Maraming taon kaming naglaban. Ngayong patay na siya, oras na para ayusin ang mga pagkakautang. Pangalawa, sunduin ang isang tao. Sabi ng boss namin, bata pa ang bagong amo ng Reyes at hindi alam ang mga patakaran.
Kaya hiniling niya sa binibini na manatili sa amin ng ilang araw, matutunan kung paano gumagana ang ilalim na mundo sa kapital at pag-usapan kung paano hahatiin ang mana ni G. Reyes. Hahatiin ang ari-arian ng aking lolo? Kailan pa naging may karapatan ang isang tagalabas? Ang nene ay may tapang, pero sa ating mundo, lakas ang usapan, hindi gagana ang pagiging matapang. Kung susunod ka at sasama sa amin ngayon, kusang ilipat ang 3 Eastern Docks at 12 pabrika sa West Street at isanib ang Dragon Society sa aking Mantis Gang simula ngayon. Ikaw, Pumayag at makakalabas kang nakatayo. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi, gagawin kong ang inyong bulwagang lamayan bilang isang sementeryo at ililibing ang buong pamilya Reyes. Kung hindi, sa sementeryo at ilibing ang buong pamilya Reyes. Pangahas ka. Ang tapang mong magsalita. Ano ang gagawin mo? Hindi mo ba gusto turuan ako ng mga patakaran? Sige, sumunod tayo sa mga patakaran ng kalye. Anong pakana mo? Mga patakaran ng kalye. Tingnan kung sino ang mas matapang, kung sino ang mas desperado. Baril, swerte lang. Kutsilyo, tunay na husay. Ang Mantis Gang ninyo ay mahilig magsalita gamit kutsilyo. Ngayon, maglaro tayo ng kutsilyo. Punyal? Nene, hindi ka pa ba nakakita ng kutsilyo? Yan na ba ang tawag mong kutsilyo? Hindi sukat ang kutsilyo. Nasa kung nangangahas bang magdugo ang may hawak? O sa dami ka lang umaasa, natatakot sa isang simpleng punyal? Natatakot? Nung nagpuputol ako ng tao, naglalaro ka pa ng manika. Sige, dahil gusto mong maglaro ng kutsilyo, maglalaro ako. Huwag mong sabing inaapi ko ang mga babae. Ikaw ang magtakda ng patakaran. Simple lang ang patakaran. 3 saksak, diretso sa vital points. Saksak lang, walang hiwa, hanggang lumabas ang dugo. Kung sino ang unang kumibot, unang tumakbo, unang bumagsak, itatapon sa pintong iyon. Siyempre, pwede ka ring tumanggi. Kung gayon, pakiusap, dalhin mo ang iyong mga tao at lumabas sa daang pinasok mo. Kawili-wili. Nene, wag mong isipin na matatakot ako sa pagbabago mo ng laro. Gawin na natin. Gusto kong makita kung ilang saksak ang iyong malambot na balat ang kaya. Unang kutsilyo, gamitin ang mesa bilang hangganan. Sabay nating sasaksakin ang ating kaliwang braso. Dumidikit lang ang dulo sa mesa. Kaya mo. Ikaw muna. Laban! Unang round tabla. Itutuloy? Siyempre. Ikalawang round. 2 pulgada sa kaliwang tiyan, mananatili ang kutsilyo. Kung sino ang unang maghugot o ang unang mahulog, talo. Senyora, huwag niyo pong gawin. Senyora, 2 pulgada sa tiyan ay nakamamatay. Hindi natin siya kayang tapatan. Senyora, huwag! Kung sino ang unang maghugot o ang unang mahulog, talo. Sige, ayon sa gusto mo. Senyora! Takot? Hinihintay kita. O iyan lang ba ang kaya mong tapang? Baliw na baliw ka. Talo ako sa round na ito, nene. Tandaan mo ito, ang utang ng Mantis Gang. Hindi basta-basta maayos yon. Babalik kami agad, mapapahamak ka. Tara na. Tigil! Sinaktan mo ang aming senyora at gusto mong umalis? Ano sa tingin mo ang pamilya Reyes?
Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang lumaban? Tama, kailan naging lugar ang pamilya Reyes na pwedeng pasukin at labasan ng Mantis Gang ayon sa gusto nila? Luluhod ka at hihingi ng tawad kay Senyora ngayon. O hindi ka makakaalis. Oo, luhod at humingi ng tawad. Luhod! Luhod at yumuko, karapat dapat ka ba gago? Buwisit, ulitin mo. Tama na, tumigil na kayo. Akala ko kung sino. Ito pala si Binibining nagtaga sa sarili. Malapit nang mamatay. Anong meron? Huwag mong sabihin gusto mong gamitin ang katawan mo para paghingiin ako ng tawad. Ang katawan ko? Sobra mong minamaliit ako. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo, mainitin ang ulo ko. Kung hihingi ka ng tawad ngayon, baka patawarin pa kita. Kung hindi, ikaw ang bahala sa mangyayari. Ay nako, natakot ako. Narinig nyo ba yon? Ang mahinang nilalang na kaya mong patumbahin ng hangin ay nagsasabi sa akin na panagutan ko ang mangyayari. Nene, sa itsura mo, kaya mo bang humawak ng kutsilyo? Ang tapang mong magsalita ng ganyan sa akin? Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung kaya ko itong hawakan. Ngayon ang libing ni Lolo. Ayokong makakita ng dugo. Kaya binabalaan kita. Humingi ka ng tawad ngayon, kung hindi, Tama na. Gusto mong humingi ako ng tawad? Sige, luhod ka muna at dilaan ang sapatos ko, tapos gumapang ka sa ilalim ko. Baka isipin ko pang humingi ng tawad sa'yo pagkatapos. Anong masasabi mo? hinahanap mo to. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad ngayon. Apologize? Wala. Uli lang walang kwenta. Anong tapang mong utusan akong humingi ng tawad? Sabi mo gagawin mo akong magsisi? Sige, nandito ako. Kung matapang ka, hawakan mo ang isang buhok ko. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sige, subukan mo. Tandaan mo. Bayarang babae ka lang na nagbubuka ng hita para pasayahin ang mga lalaki. Wala kang kwenta. Duwag ka sa pagsilang. Patayin siya! Patayin siya! Duwag, anong problema? Wala ka ng tapang. Sige, nandito ang ulo ko. Kung matapang ka, gawin mo. Gawin mo. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Braso ko. Kamay ko. Senyora, okay lang po ba kayo? Iyan ang hinihingi mo. Patayin ang baliw na babae. Ipaghiganti si Master. Patayin siya. Protektahan si Senyora. Mga kapatid ng Dragon Society, tara, durugin natin ang mga gago. Sige! Senyora, kontrolado na ang sitwasyon. Interes lang yan. Bumalik kayo at sabihin sa boss ninyo. Kung mangahas siyang manghimasok muli sa pamilya Reyes, dadalhin ko ang higit pa sa brasong ito. Tingnan natin. Tara na. Lumabas kayo? Senyora, Chilo, nakapatay ba ako ng tao? ayos lang Senyora. Sila ang unang nang away sa'yo. Tama ang ginawa mo. Talaga? Pero ang dami ng dugo. Masakit. Senyora,
Senyora, tawagan ang 911. Hindi na siya makakatagal. Manatili ka sa akin. Sinabi mong pagsisihan nila ito. Sinabi mong gusto mong maging ulo ng impyerno. Hindi ka maaaring bumagsak dito. Ang aso mo ay naghihintay pa rin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Hindi ko pa nasasakop ang pamilya Reyes. Wala pa akong nagagastos na kahit piso. Kapit lang, pakiusap. Senyora, huwag kayong mag-alala. Magiging maayos kayo. Sumpain ang gago na si Diyos. Dadaling ko ang mga tauhan ko at lalabanan sila. Okay, huwag kang mag-umpisa ng gulo. Sa laki ng insidente ngayon, bago ka pa makaganti, sila muna ang susugod. Hindi ako takot sa kanila. Pinakamalala, maglalaban tayo hanggang kamatayan. Pero ang pamilya Reyes ay nasa gulo na ngayon. Nasaktan si Senyora pagdating pa lang. Hindi ito ang panahon para harapang labanan. Kailan pa? Hihintayin na lang natin sila. Sabi ko, sugod na tayo. Matagal ka nang nakaupo sa opisina. Masyado kang takot mamatay. Ikaw, Huwag kayong mag-alala mga master. Kasama natin si Senyora. Hindi matatalo ang ating pamilya. Kailangan nating magtiwala sa kanya. sana maging maayos siya. Siya lang ang makakapagpabaliktad ng sitwasyon. Doktor, ayos lang ba si Senyora? Matagumpay ang operasyon pero critical pa rin siya. Kailangan pa ng maraming pahinga. Salamat, salamat. Nakikita ko sa mukha niya, maswerte ang babaeng ito. Hindi siya mamamatay. Ayos, tama na. Ngayong bumalik na siya, ang kalangitan sa kabisera ay magbabago na. Wala kang kwentang hayop. Sinabi ko sa'yo na linisin mo ang gulo, hindi magpakita para sa nene na yan at matapang ka pang bumalik na buo. Boss, hindi naman sa wala akong kwenta. Hindi mo nakita yon. Hindi siya normal. Baliw siya. Nagdadahilan ka pa. Kung hindi ka nawalan ng braso, itatapon kita sa dagat para pakainin sa mga tunay na pating ngayon din. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Pero boss, nawalan tayo ng mukha ngayon. Hindi natin basta-basta pwedeng palampasin. Putang ina, kailangan nating bawiin ang nawala sa atin. Ang matanda ng pamilya Reyes ay namatay pa lang at ang nene ay nasa ospital. Habang ang Dragon Society ay walang pinuno, pwedeng nating agawin ang kanilang mga pangunahing kasosyo. Mga kasosyo, patayin na lang ba natin sila? Tanga ka ba? Nasa lipunan tayo ngayon na sumusunod sa batas, hindi uso ang pumatay. Ang pagputol ng kanilang pinagkukunan ay mas masakit kaysa putulin sila. Ang galing mo. Agawin ang kanilang mga kasosyo. Kapag may butas ang negosyo nila, hindi na natin kailangan kumilos. Sila na mismo ang babagsak. Alam mo yan, bilisan mo at gawin na. Pupunta na ako ngayon. Sigurado akong ang mga kasosyong iyon ay masayang makikipagtulungan sa atin. Ano ang sinabi mo? Ang lahat ng kasosyo na dating nagtatrabaho sa atin magdamag, lumipat lahat sa Mantis Gang? Oo. Sige. Alam ko. Anong nangyayari, David? Kanina, ilang mahahalagang kliyente ang tumawag, sabi lahat ng pangunahing kasosyo natin ay tinapos na ang pakikipagtulungan. Mga putang ina yan. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Reyes natin ay hindi kailanman nagmaltrato sa kanila. Ngayong nasa gulo tayo, tumatakbo sila ng mas mabilis pa sa aso. Isasama ko ang mga tauhan ko at papatayin sila. Owen, ang mga ngalakal ay kumikita lamang. Ang pagtatapos ng kontrata ay normal. Pero pwede ba tigilan mo na akong gawan ng problema? Ano ang gusto mo? Gusto mo bang bumagsak ang pamilya natin? Gising na si Jessica. Gising na si Jessica. Gising na siya. Senyora, nagising kayo sa tamang oras. Ang mga gago ng Mantis Gang habang nasa ospital kayo ay nagsimulang sirain ang pundasyon natin. Ang Victory Freight sa Eastport, ang mga supplier ng inumin para sa 12 club sa West Street, Golden Group, at 3 malalaking logistics supplier sa South Street ay nagpadala sa amin ng termination letters kaninang umaga. Owen, may sugat pa ang binibini. Pwede bang huwag mo na munang banggitin ito?
Ayoko rin, pero nasa ating mga kilay na ang apoy. Ito ay makakaapekto sa 10,000 ng ating mga empleyado at mga kapatid. Senyora, utos lang ninyo at dadalhin ko ang aking mga kapatid para dalhin dito ang mga taksil na kasosyo at tingnan natin kung maglalakas sila. Owen, Tito, maupo po kayo. Hindi ako makaupo. Maupo! Tito, pakisabi po sa akin kung ano ang nangyayari. gaya ng sinabi ni Owen, may balita akong nakuha ni Danilo na agawin ang ating mga matagal ng kasosyo hindi lang sa pera at pangako, kundi dahil sa tingin nila ay masyado kayong bata at mapanganib kayong katrabaho. Pera lang ang gusto nila. Tito. Gila, ano ang alam mo tungkol sa sitwasyon ng Mantis Gang? Mula sa aming investigasyon, ang boss ng Victory Freight ay nagkaroon ng isang batch ng espesyal na kalakal na hinuli ng customs noong nakaraang buwan. Tinulungan siya ng Mantis Gang kaya may hawak sila sa kanya. Tungkol naman kay Geely ng Golden Group, ang kanyang anak ay may malaking utang sa sugal sa ibang bansa. Binayaran ito ni Danilo. Kaya hindi naman ayaw nilang makipagtulungan sa atin, kundi hindi sila maglakas loob na hindi makipagtulungan. Oo, pustahan si Danilo na hindi natin siya haharapin ng diretso ngayon. Kung gagamit tayo ng puwersa para pilitin ang mga partner na iyon, mawawalan ng loob ang iba. Ang reputasyon ng pamilya Reyes ay masisira. Kung walang freight forwarding, ang daungan ay magiging kalahating paralisado. Kung walang supplier ng alak, ang mga nightclub ay magsasara sa loob ng 3 araw. Isipin mo ang lahat ng pamilyang umaasa sa atin. Tito, tama po kayo. Pero hindi natin magagamit ang inyong paraan. Tama rin po ang mga alalahanin ni Tito. Hindi tayo pwedeng gumamit ng puwersa ngayon. Tito, pakiusap, bilang nakatatanda sa pamilya at vice-presidente ng grupo, anyayahan ninyo ang mga business partner na iyon para makipag-usap. Ano ang dapat nating pag-usapan? Kausapin sila ng may katwiran. Sa panahong ganito, katwiran, Tito Owen, Umupo ka! Senyora, kayo na ang pinuno ng pamilya Reyes. Susunod kami sa inyong sasabihin. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Gagawin ko ito kaagad. Gilo, makipagtulungan kayo kay Tito. Gamitin ang lahat ng resources para malaman ang mga kamakailang kinaroroonan, kalagayan ng pamilya, at pinansyal na estado ng 3 boss na iyon. Kung mas detalyado, mas mabuti. Lalo na ang kanilang mga pinakamabigat na problema. Kailangan nating tugunan ang ugat ng problema. Naiintindihan ko. Senyora, ano naman po sa akin? Ano ang kailangan kong gawin? Tito Owen, may grupo kang mga mandaragat. Ang mga espesyal na kalakal na kinumpis ka ng customs, humanap ng paraan para mawala ang mga ito o gawing ibang bagay. Gawing walang silbi ang panlaban ng Mantis Gang. Naiintindihan ko, putulin ang pinagmulan. Aayusin ko agad. Titiyakin kong malinis para hindi nila matuntun sa atin. Anyway, sa pagkakataong ito, kakausapin ko ang mga kasosyo at ipapaliwanag ang ating sinseridad at hangganan. Kung susuko sila, ayos lang. Kung hindi nila makita ang daan palabas, hayaan nilang makita kung ang bagong master ng Dragon Society ay marunong lang mga tuwiran. Oo, aayusin namin agad. Lolo, sa wakas naiintindihan ko kung bakit hindi mo ako ibinalik ng mas maaga. Masyadong mabigat ang responsibilidad ng pamilya. Ako ito. Ba! Mga kapatid, tara na. Mga kapatid, gawin ninyo ng maayos ang trabaho. Tara na. Inagaw namin ang ilan sa mga pangunahing kasosyo ng pamilya Reyes at wala pa rin silang reaksyon. Oo boss, nagbabantay ang mga tauhan ko, walang galaw. Kakaiba yan. Patuloy na magbantay. Ipaalam mo sa akin agad kung may magbabago. Oo boss. Sinira mo ang tiwala at pinunit ang kontrata. Ngayon lumuhod ka sa harap ng senyora at humingi ng tawad.
Sinira mo ang tiwala at pinunit ang kontrata. Ngayon lumuhod ka sa harap ng senyora at humingi ng tawad. Lo, ibaba mo ang baril. Nandito tayo para talakayin ng negosyo, hindi para maningil ng utang. G. Wayne, G. Lee, G. Cooper. At sa lahat ng mga tito, malamig ang sahig, tumayo muna kayo. Ngayon, naghanda ako ng alak. Uminom tayo at mag-usap. Pasensya na, medyo bastos ang mga tauhan ko. Humihingi ako ng tawad. Hindi. Ito ang unang pagkikita natin. Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Jessica, ang bagong tagapagmana ng pamilya Reyes. Mula ngayon, ako ang mamamahala. Lahat ng inyong kooperasyon ay direktang dadaan sa akin. Ikaw, pero pinutol na namin ang lahat ng kooperasyon. Oh, wala ng kooperasyon. Talaga? Mga tito, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang inyong mga paghihirap. Kaya bago kayo dumating, inayos ko na ang lahat. At lahat ay naayos na. Ano, lahat ng produkto ko sa customs sa Bodega 3 ay nawala. Ang nakababata kong kapatid ay may utang na 12 milyong piso sa kasino na clear na lahat. Nasa eroplano na siya pa uwi. At ang mga fake account na ginawa ko kasama ang mga original vouchers ay natagpuan na. Kaya hinuhukay mo ang mga pagkakamali namin para pilitin kaming makipagtulungan? Oo. Una, G. Wayne, ang mga kalakal na nasa dagat ay nasunog lahat. Ang pangako ng Mantis Gang na tulungan ka ay walang halaga. Pero ang kasunduan mo sa kanila ay nananatili pa rin. Ngayon nawala na ang mga kalakal. May kailangang pumasan ng pagkawala. Sino sa tingin mo ang sisihin nila? Ikaw. Pangalawa, G. Lee. Ang mga bagay na tinulungan ka ng Mantis Gang, parang ayaw ka nilang pakawalan. Magagamit nila ito para tulungan ka o magagamit nila ito para sirain ka. Para kay G. Cooper, ang kumpanya mo ay gumawa ng ilang false accounts sa nakaraang 3 taon. Mayroon akong mga original vouchers at mga lead para sa reporting. Kita mo, ang Mantis Gang ay may leverage sa'yo. Pinipilit ka nila. Pero ako, nung tumayo ka laban sa akin, ang unang ginawa ko ay hindi paghihiganti. Nalutas ko ang mga problema ninyo. Kaya, sino ang kaaway at sino ang mapagkakatiwalaang kaibigan ay dapat malinaw. Paano namin malalaman na hindi lang ito puro salita? Oo, mukhang nasa 20 anyos ka lang. Paano mo kayang patakbuhin ang Dragon Society? Tama. Tahimik. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Kaya, ang aking sinabi kanina ay para mga tuwiran sa inyong lahat. Bilang isang nakababata na nag-aalok sa inyo ng regalo. Anong katuwiran? Hindi namin ito pinaniniwalaan. Bata ka lang at puro salita. Gusto mo kaming isugal ang lahat, ang aming kayamanan at kinabukasan ng mga kapatid sa iyo? Imposible. Oo, talagang imposible. Dapat mong malaman na hindi lang kami, ito ay kabuhayan ng 12-dosenang o daan-daang pamilya. Isang maling hakbang at malalaglag kami. Senyora Reyes, wala pong masama. Ang Mantis Gang ay walang awa. Walang sama ng loob na hindi ginagantihan. Kapag sumama kami sa iyo, magngangalit sila. Sino ang makakapigil sa kanila? Sa iyong kasalukuyang posisyon, hindi mo pa nga napapatatag ang iyong pwesto bilang pinuno. Paano mo kami mapoprotektahan? Tama siya. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo. Hindi mo man lang mahawakan ng mahigpit ang pwesto ng pinuno ng angkan. Paano mo kami mapoprotektahan? Ito ay hindi kooperasyon. Ito ay pagtulak sa amin sa hukay ng apoy. Eksakto. Mukhang hindi kayo makikinig sa katuwiran. Akala ninyo bata ako at hindi ko kayang pasanin? Kung gayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang aking kaya. Anong ipapakita mo sa amin? Sinuri ko, dati kang ordinaryong empleyado lang, sinibak dahil hindi mo ginampanan ng maayos ang trabaho mo. Iyan lang? Ano ang magagawa mo? Nakakatawa. Wala akong kakayahan. Hindi ninyo pa talagang nakita ang aking lakas. Mga Ginoo, itong baril at ang mga patakaran nito, ito ang gusto kong ipakita sa inyo. 6 na bala ang laman, 5 walang laman, 1 totoong bala. Ngayon, 1 na lang ang natitira sa baril. 5 beses kong pipindutin ang gatilyo. Pagkatapos ng 5 putok, kung nakatayo pa rin ako dito at nakikipag-usap sa inyo, patunay iyon na ako ay isang taong kahit ang kamatayan ay hindi ako kukunin. Kung kaya ko bang hawakan ang teritoryo ng pamilya Reyes at protektahan kayo,
Iyon ang tanging patunay na maibibigay ko sa inyo. Senyora, hindi pwede. May oras pa tayo. Pwede tayong gumamit ng ibang paraan. Hindi mo kailangan isugal ang buhay mo. Opo, Miss Reyes, pakiusap. Huwag po ninyong gawin iyan. Pwede nating pag-usapan ang kooperasyon sa ibang araw. Pakiusap, ibaba muna ang baril. Opo, Miss Reyes. Kung may mangyari sa inyo, kahit makatakas kami, mawawalan kami ng muka sa ilalim ng mundo. Kalimutan na lang. Miss Reyes, may tapang kayo, pero ang buhay ay hindi biro. Nakita na namin ang determinasyon ninyo. Huwag po ninyong gawin ito. Gilo, umatras ka. Naniniwala ako sa sarili ko. Kung mamatay ako, kapalaran ko ito. Gilo, hindi ko kayo pahihirapan. Kung hindi ako mamatay, mula ngayon, ang salita ko ang batas na susundin mo. Sa panig ko, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Reyes para protektahan ka. Kung may sino mang magdalawang isip, Senyora, kumbinsido na po ako. Kung makakalampas kayo ngayon, hindi lang ako pumirma sa kasunduan. Susunod ako sa inyo mula ngayon. Ako rin. Susunod ako sa inyo, senyora. Pakiusap, ibigay ninyo ang inyong utos, senyora. mabuti. Sabi mo, Lolo, kung pinapanood mo ako mula sa langit, pakitulungan mo ako sa pagkakataong ito. Lolo, kung pinapanood mo ako mula sa langit, protektahan mo naman ako ngayon. Unang putok. Hindi pa bukas ang impyerno. Senyora, Ikalawang putok. Mukhang swerte ako. 3 pang putok. Kung mamatay man ako o mananatiling nakatayo, depende sa susunod na 3. Senyora, tama na. Tama na talaga. Sumusuko na kami. Makikipagtulungan kami. Senyora, negosyo lang naman. Bakit kailangan pang umabot dito? Hindi ito negosyo. Ito ang mga patakaran. Kung hindi ko ipaputok ang 3 ito, sino ang tunay na makikinig sa akin? Mukhang ayaw ako ng kamatayan ngayon at ayaw din ako ng langit. Mula ngayon ang sasabihin ko ay batas. Epektibo ang ating pagtutulungan. Maligayang pagdating sa Dragon Society, isa ka na sa amin ngayon. Humanga ako. Susundin ko ang binibini. Kumbinsido na kami. Ngayon ibinigay ko na ang aking mga regalo at ipinakita ang aking lakas. Pero hindi sapat ang mga salita. Susunod, susundin natin ang mga patakaran ng lansangan. Kailangan nating gumawa ng tunay na aksyon. Gilo, pakilabas ang kontrata. Kapag pirmahan mo na ang kontratang ito, ang iyong kaligtasan ay tunay na nakatali sa pamilya Reyes. Pero kung gusto mong umatras, nandoon ang pinto. Tutuparin ko ang aking salita. Hindi kita pipigilan. Pero kapag lumabas ka sa pintong iyon, kung magkaibigan tayo o magkaaway, ay hindi pagpapasyahan ng emosyon ngayong gabi. Senyora, nakita ko ngayong araw kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang dakilang tao. Ang kontratang ito, pinirmahan ko ito. Sana hindi mo sisirain ang tiwala. Huwag mong sirain ang kontrata. Maligayang pagdating sa Dragon Society. Mula ngayon magkapanig na tayo. Anong sinabi mo? Nakuha ng babaeng Reyes na umatras ang lahat ng kasosyo at bumalik sa kanyang panig? Opo, boss. Hindi lang iyon, pumirma sila ng mga kasunduan sa pagiging miyembro at opisyal na sumali sa Dragon Society. Hindi na natin sila maaagaw ngayon. Lintik! May kakayahan ang nene na iyon. Na-underestimate ko siya. Boss, Bakit hindi na lang natin patayin ang mga kasosyong yon? tanga! Kapag namatay ang mga kasosyo na iyan, mapipilitan lang ang ibang kasosyo na pumunta sa kanya. Mas lalong lalala ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Hindi natin mahihintay na maging matatag siya at dumating para sa atin. Siyempre hindi. 7 araw mula ngayon ang seremonya ng babaeng iyon upang manahin ang kapangyarihan ng pamilya Reyes. Sa oras na iyon, titipunin natin ang lahat ng iba pang gang at palibutan siya sa seremonya ng pagmamana. Siguraduhin hindi siya magiging tagapagmana ng pamilya Reyes. Ngunit ang ibang puwersa, paano sila makakasang-ayon na makipag-alyansa sa atin? Lalo na ang Tiger Gang ay laging nagkakasalungatan. Mahirap silang isama sa atin. Mahirap? Iyan ay dahil hindi mo alam ang kanilang mga kahinaan. Gawin mo ito sa aking paraan at lahat sila ay sasang-ayon. Sige boss, makikipag-ugnayan ako sa lahat ng gang ngayon din.
Baliw na babae, gusto mo akong kalabanin? Sisiguraduhin ko na ubusin ka hanggang sa huling buto. Ang impormasyon ay nakumpirma. Si Joss ay pumapasok at lumalabas sa June Tea House sa Kanluran, isang karaniwang tagpuan ng mga gang. Ang mga taong nakausap niya ay kinabibilangan ng pangalawang master ng Tiger Gang, ang Master Boat mula sa Pantalan, at ang neutral na tagapamagitan, si G. Hall. Si Danilo ay nagtatakda ng bitag para sa akin. Kailan? 7 araw mula ngayon sa iyong opisyal na seremonya ng paghalili. Pumili sila ng magandang oras. Sa araw na iyon, maraming bisita, mga kilalang tao mula sa mundong ilalim at sa lehitimong mundo. Kung ibabagsak niya ako sa harap ng lahat, ang pamilya Reyes ay mapapahamak. Lulunukin niya ang pinakamalaking piraso ng taba sa isang upuan. Senyora, dapat ba tayong kumilos ng maaga o patatagin ang seguridad? Dapat nating pakilusin ang lahat ng magagamit na tauhan. Ang direktang pagharap sa kanya ay nasa kanyang mga kamay lamang. Gusto niyang gawing awayan ang seremonya para makita ng lahat na ang pinuno ng pamilya Reyes ay baliw lang na ang alam lang ay lumaban. Alam mo ba kung ano ang mas malakas kaysa sa pagsira ng plano sa pamamagitan ng dahas? Senyora, pakisabi sa akin. Tiyakin na ang sarili nilang mga kutsilyo ay nakatutok sa kanilang leeg bago pa man ilabas. Gusto ni Danilo na pag-isahin ang iba sa pamamagitan ng pananakot at suhol. Ang kaya niyang ibigay, hindi ko ba kayang ibigay? Ang mga barahan niyang hawak, bakit hindi ko ito gawing mainit na patatas at ipasa sa mga taong gusto niyang mapalapit sa kanya? Ibig mong sabihin, gawin silang kalaban natin? Gusto kong gawin mo ang ilang bagay ngayon din. Senyora, gusto mong pumunta ng personal upang makita ang pinuno ng Tiger Gang? Hindi, masyadong mapanganib yan. Hindi malinaw ang kanilang saloobin. Paano kung... Ano ang kinakatakutan mo? Ang isang kaaway na tila hindi makikipagtulungan, mas nagtatago ito ng isang hindi inaasahang tagumpay. Sa tingin ni Danilo, makakagawa siya ng lambat para bitagin ako. Sisirain ko ito. Sige, gagawin ko na agad. Senyora, ang inyong kalusugan. Hindi naman nakamamatay. Umalis ka. Kailangan kong maghintay. Hindi ako mapakali ngayon. Kailangan kong makita ng lahat ng malinaw ang mangyayari kapag ginulo mo ang isang psychopath. Lalo na ang isang may hawak na baraha. Ito ang division. Ano sa tingin mo? Tutol ako. Lahat tayo ay nag-ambag sa pagkubkob na ito ng Reyes Group. Kaya bakit ang pinakakumikitang Trinity Hall ay mapupunta sa'yo? Tama. Meron akong 10,000 tauhan. Ang Trinity Hall na ito ay dapat sa akin. Eksakto, kung gusto mo kaming makipagtulungan, kailangan mong magpakita ng tunay na sinseridad. Naubos mo na ang lahat ng pinakamasarap na karne. Bakit ka namin susundan? Di ba? Oo. Lahat, huwag mag-alala. Sinasabi ko lang, tingnan ninyo, marami pang ibang hall sa ilalim ng Dragon Society. Ang mga hall na ito ay lahat kumikita. Bukod dito, ang Cloud Gang na laging nakatambay sa mga pantalan, iyan ay parang pagbibigay ng pakpak sa isang tigre. Makatuwiran. Siyempre, itong Dragon Society ay talagang puno ng malalaking pakinabang na naghihintay lang hatiin. Ngunit kung kaya mo ba talagang kunin ito ay ibang usapan na. Kung paano ninyo hatiin, wala akong pakialam, pero may isa akong kahilingan. Everbright City, na pag-aari ng Dragon Society, dapat mapunta sa aking Tiger Gang. Kung hindi, walang saysayang pag-uusap. Senyora, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito. Senyora, mayroong isang kilalang panauhin. Sino? Si Miss Reyes, ang binibini ng pamilya Reyes. Miss Gray, ang binibini ng pamilyang Gray. Master, ang babaeng ito isa lang ang kasama. Patayin na lang ba natin siya habang may pagkakataon? Matapang ang babaeng ito. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin niya. Umalis kayo. Opo. Master, masaya akong makilala kayo.
Miss Gray, ang tapang ninyo na naglakas loob kayong pumasok ng mag-isa sa Tiger Gang ko. Hindi ba kayo natatakot na hindi na kayo makakalabas? Nagmamalaki kayong umalis sa Junti House na may malaking pagpapakita ng puwersa. Kung ako ay natatakot, magtatago ako sa ospital ngayon, hindi nakaupo dito, at umiinom ng tsaa ninyong pambisita. Mahusay ang iyong impormasyon. Hindi naman sa mabuti ang aking impormasyon, kundi ang plano ni Danilo ay halata na sa buong kalye. Paghahati-hati sa mga samsam, ang lumang taktika ng paggamit ng mga lobo para talunin ang mga tigre. Ngunit ang lungsod ng Everbright na gusto ninyo, ibibigay ba talaga niya yon sa inyo? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ang gusto mo. Ganito, ayaw kong magtaksil ka kahit kanino. Hindi ako humihingi ng tulong mo. Gusto ko lang hilingin sa iyo na ayusin ang 3 bagay. Una, ang mga taong pinagsama ni Danilo ay pangkat ng mga walang kwentang traidor. Kahit papabagsakin ninyo ako, magkakaroon ng awayan at dumanak ang dugo kapag naghati-hati na kayo. Matatag ang Tiger Gang ninyo. Bakit kayo sasali sa gulong ito at magdadala ng kapahamakan sa sarili? Pangalawa, walang awa at walang utang na loob si Danilo. Magaling lang siyang manggamit. Hindi pa man siya pumapayag na ibigay sa inyo ang Everbright. At kahit pumayag man siya, sa tingin mo ba ay hahayaan niyang sa inyo lang yun? Pangatlo, ang kinabukasan. Ang pinakamaganda ng maibibigay ni Danilo ay ang mga tira-tirang pakinabang. Pero ang maihahandog ko sa inyo ay malinaw na kasunduan sa kontrata. Ang paghahatian ng Dragon Society at Tiger Gang sa susunod na 3 taon sa kinabukasan ng kargamento sa pantalan. Maganda pakinggan, pero hindi ka pa matatag. Hindi mo nga maipagtanggol ang sarili mo. Ano ang maihahandog mo para sa kinabukasan? Kahit sino kaya magsalita ng malaki. Ito ang kasunduan sa alyansa sa pagitan ng Pamilya Reyes at Golden Group G. Wayne Enterprise at 7 pang lokal na kamara ng kalakalan na opisyal na nilagdaan kahapon. Ang kanilang mga koneksyon at daanan ay mahigpit na nakatali sa Pamilya Reyes. Iyan ang una kong hawak na tiwala. Para naman sa pangalawa, lakas loob akong pumasok sa kuta ninyo nang may kasamang isa lang. Iyon pa lang ay sagot na. Pumupusta ako na ikaw at si Master Tiger ay hindi mga hangal. Napapayag lang na maging pampataba ng lupa. Hindi ko hihilingin na magdesisyon ka ngayon. Sa loob ng 7 araw sa aking seremonya ng pag-upo, kailangan kong makatayo sa tabi ko ang Tiger Gang. Ano man ang magbago, ang mga pangako ko ngayon ay tutuparin ko. Hindi chessboard ang underworld. Hindi ito kung sino ang pinakamahusay magkalkula. Masyadong maraming variables, lalo na ngayon. Alam ng lahat kung sino ang mga variables na iyan. Salamat sa paalala, Master. Nasa akin lahat ng gamot na inireseta ng doktor. Pero kung iinumin ko ito at kung kailan, desisyon ko iyon. Gusto ni Danilo na mabaliw ako. Pipiliin ko ang pinakaangkop na oras para masiyahan siya. Kung sino ang mapupunta sa panig mo, hindi sa akin nakasalalay, kay Master Tiger yan. Pero kamakailan madalas sabihin ni Master Tiger na habang tumatanda siya, gusto niyang manood ng kaguluhan. Pero ayaw niyang lumalapit, natatamaan ng tilamsik, lalo na ayaw niyang maging piyon. Matalino si Master Tiger. Nais ko kay Master Tiger ng isang maganda at ligtas na palabas. Pasensya na sa abala, paalam. G-Law. Tara na! Jean Gedal Reyes, mag-ingat sa Scorpion Society. Ang leader nila, si Senyora Alakdan, may utang na buhay kay Danilo. Tiyak na gagamitin iyon ni Danilo sa pinakamahalagang sandali. Personal kong tatandaan ang pabor na ito. Senyora, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Master Tiger? Mga 8 sa 10, wala siyang dahilan para magsinungaling sa atin. Ang pagsumbong sa atin ay makakabuti rin sa kanyang Tiger Gang. Senyora, nahanap ng pagmamanman sa lumang mansyon na ang matandang babae na naglilinis ng bakuran ay naglalagay ng maliliit na pakete sa mga siwang ng rockery. Isang tindero sa kalye ang kumuha nito, ang kapatid niya ay nagtatrabaho sa Scorpion Gang. Mukhang sinimulan na ni Danilo na gamitin si Senyora Alakdan. Ano ang ipinapasa? Mga tirang pagkain at mga sample ng mga bagay na hinahawakan ninyo araw-araw. Gusto nilang suriin ang aking physical indicators, i-verify ang aking kondisyon, o kunin ang aking DNA.
upang makagawa ng mas tiyak na lason. Dapat ba nating alisin sila agad? Hindi, magpanggap lang tayo. Ipa kay Doktora Chow na maghanda ng maingat na ginawang pamalit para palitan ito. Hayaan silang matuklasan ang mga resultang pinaka-inaasahan nila. At ang katulong, bantayan mo siya. Tingnan kung ano pa ang matutuklasan natin. Naiintindihan ko po. Dapat ba tayong bumalik sa ospital o? Bumalik sa lumang mansyon. Kailangan kong gumawa ng ilang mga kaayusan ng personal. Senyora, tugma ang datos. Ang emosyon ng target ay labis na hindi matatag, mababang kontrol sa impulse, abnormal na potensyal para sa pagsabog ng kapangyarihan. Gaya ng inaasahan ko, isang powder keg na handang sumabog. Sige, dalhin ang pinong essence ng Dream Pearl. Senyora, ang Dream Pearl ay ginagamit para sa halusinasyon at pagbaluktot ng kognisyon. Gusto ni Danilo na mabaliw siya sa publiko. Ito ay... Ano ang alam mo? Ang lubos na pagkabaliw ay maaaring hindi ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang pamilya Reyes. Gusto ko siyang kalahating baliw, kalahating gising, nakakatakot na mga halusinasyon, pero nananatili ang malupit na lakas. Naunawaan. Senyora, nandito si Dr. Chow. Meron siyang paunang ulat tungkol sa ang sample na pinalitan at follow-up monitoring. Pasukin siya. Senyora, ayon sa iyong utos, ang sample na pinalitan ay naipadala na. Ang aming reverse monitoring ay nagpapakita na ang Alakdan Gang ay nagsimula ng maghanda ng isang target na droga. Narito ang paunang pagsusuri ng formula. Doktora Chow, naalala ko na banggit mo ang isang bagay na pwedeng pilit na pigilan ang lahat ng sintomas ko at panatilihin akong ganap na gising. Miss Blue Eyes ang ibig mong sabihin. Hindi, iyan ay isang matinding droga na nakuha ng matanda mula sa black market. Malakas ito, ang pinsala nito sa nervous system ay malamang na hindi na mababawi. Makalipas ang isang oras, magiging malala ang epekto. Senyora, isipin ninyo ng 2 beses. Kung hindi ko man lang malagpasan ang seremonyang ito, wala nang hinaharap na pag-uusapan. Gusto kong manalo. Gagawin ko ang lahat. Doktora, ihanda ang Blue Eyes. Jessica. Utos yan. Opo. Miss, pero pakiusap payagan ninyo akong suriin ang inyong pisikal na kalagayan muna upang matiyak na kaya ninyo ito. Halos gumaling na ang mga sugat, ngunit mahina ang inyong pangangatawan at ang inyong mental stress ay nasa limitasyon. Miss, ang paggamit ng Blue Eyes ngayon ay parang nagdadagdag ng gatong sa apoy. Naiintindihan ko. Gilo, sabihin mo sa akin, may balita ba tungkol kay Tita Farrell na siyang humawak sa mga mahahalagang gawain ni Lolo? Kinumpirma sa lihim na liham. Ligtas siyang nakarating sa huling hantungan. Darating siya bukas ng gabi. Bukas ng gabi? Tamang-tama. Senyora. Tita, huwag po ninyong gawin ito. Siguradong pagod kayo sa biyahe. Sa nakikita ko po kayong ganito, tiyak na masaya ang matanda sa langit. Sinabi po ng matanda na ibigay sa inyo ang lahat. Narito na po lahat. Sigurado po ba kayo na ito'y makakapagpabagsak kay Danilo? Opo, hinati po ng matanda ang mga ito sa 2 bahagi. Ang mga tala ng transaksyon at ang ebidensya ng pag-upa ng mga mamamatay tao ay narito po. Ang kabilang bahagi ay mga pisikal na ebidensya at kaugnay na listahan. Ang mahalagang bahagi na itinatago sa isang bangko sa ibang bansa. Gusto po niyang ibigay sa inyo ito para mabuhay muli ang pamilya Reyes at makamit ang hustisya. Tapos na po ang aking misyon, ang ebidensyang ito. Ay legal na makakapagpahamak kay Danilo at sa kanyang gang. Pero hindi ko po masisiguro na makakaligtas ako hanggang sa paglilitis bukas. Ang ebidensyang ito ay legal na makakapaghatol kay Danilo at sa kanyang gang. Pero hindi ko masisiguro na makakaligtas ako hanggang sa paglilitis bukas. Senyora, Gilo, bago madaling araw ipadala ng hindi nagpapakilala ang ebidensyang courtship sa pulisya at sa ilang mahahalagang media outlet. Iset ito na automatikong ilabas sa simula ng seremonya ng pamana bukas. Naunawaan po. Sa oras na yon, mapapagitna si Danilo sa pagitan ng 2 mahirap na sitwasyon, hindi na niya kakayanin pareho.
Tita, umalis po kayo agad sa lihim na daanan at magtago sa ligtas na bahay. Huwag po kayong magpakita ng wala ang utos ko. Senyora, ako po. Utos po iyan. Kailangan po kayong manatiling buhay. Ang hawak ninyo ay ang huling siguro. Kung matalo ako, ito ang magiging simula ng paghihiganti. Maghanda na po kayo. Iwanan ninyo ako. Opo. Lolo, kayo ang naghanda ng daan. Nakarating na ako sa dulo. Ngayon, hayaan ninyo akong pumalit. Boss, andyan na ang lahat. Ang mapagbigay na regalo na inihanda ni Senyora Alakdan ay naihatid na sa espesyal na paraan, garantisadong makakarating sa dalaga. Mabuti. Kumusta ang Tiger Gang? Pumunta ng personal ang kanilang pangalawang pinuno, ngunit iginiit niya na ang Everbright ay dapat mapunta sa kanya bago niya ibigay ang kanyang buong makakaya. Pangakuan mo muna siya. Mamaya, babalik natin lahat ito na may patong. Tara na. Salubungin ang kaalyado natin. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Mula ngayon ang teritoryo ng Dragon Society ay hahatiin. Wala akong pagtutol. Susunod po ako, sir. Ano sa tingin mo, Master? Ang Tiger Gang ay kikilos ayon sa kasunduan. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako at ibigay ang Everbright sa amin. Sige. Naihanda ko na ang regalo. Sa sandaling mahawakan niya ito, magsisimula ang palabas. Salamat, ma'am. Ito ang aming Mantis Gang espesyal na lumang alak mula sa aming pag-aalsa. Ngayon, para sa ating matagumpay na simula, inilabas ko ito upang magtagay para sa magandang simula. Tagay. Tara na! Senyora, pagkatapos mawala ang epekto ng droga, ang mental backlash ay hindi mahuhulaan. Maaaring mas mapanganib pa ito kaysa sa simula. Doc, imposible iyon. Ngayon, manalo man ako at isuot ang singsing o bibigyan ko sila ng huling ligaya. Gawin mo? Tatagal ng mga isang oras ang epekto. Makakaramdam ka ng hindi karaniwang linaw ng isip kahit excited. Lahat ng emosyonal na pagbabago ay mapipigilan. Pero kapag natapos na ang oras, Tama na. Alam ko. Senyora, handa na ang lahat. Dumating na ang lahat ng bisita. Mauna ka nang lumabas. Susunod ako pagkatapos magbihis. Lolo, tingnan mo na lang. Tara, salubungin natin sila. Dumating na ang mapalad na oras. Salubungin ang senyora. Kaya ito ang binibini ng pamilyang Reyes. Ang cute at ganda niya. Paano siya naging baliw? Mukha naman siyang normal. Nung libing ng yumaong lolo, mukha rin siyang normal. Pero bigla siyang nagwala ng kutsilyo, hindi tulad ng normal na tao.
Minamahal naming mga nakatatanda, kamag-anak, kaibigan at kasosyo. Malugod kayong inaanyayahan na masaksihan ang bagong kabanata para sa pamilyang Reyes. Ang huling hiling ni Lolo at mabigat na responsibilidad. Gagawin ko ang aking makakaya at hindi mabibigo sa inaasahan. Gawin mo ang makakaya mo. Bata, hindi naman sa hindi ka namin pinaniniwalaan. Pero bata ka pa, babae ka, at hindi ka pa nasasangkot sa mga gawain ng pamilya. Hindi ka malakas. Kakayanin mo ba? Huwag hayaang ang stress ang magpabaliw sa iyo tulad ng dati. Hindi yun maganda. Salamat sa iyong pag-aalala. Pero madaling sabihin iyan, makikita mo pagkatapos ngayon. At ang aking kalusugan, ayos pa naman. Salamat sa iyong pag-aalala. Ikaw, Sige, nakatatanda ka. Bakit pa inaalala ang mga susunod na henerasyon? Simulan na natin ang seremonya. pakiiharap ang pamana ng pamilya. Narinig ko na ang singsing na may dragon ay ipinamana sa loob ng 1,000 taon. Ngayong nakita ko, talagang maganda. Napakaganda. Senyora, ayon sa tradisyon, ikaw ang kahalili na inirerekomenda ng matandang guro. Isuot mo ang singsing na ito at opisyal kang magiging ang pinuno ng pamilya Reyes. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Reyes ay nasa iyong utos. Teka, Danilo, ito ang seremonya ng pamana ng Dragon Society. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Owen, kumalma ka. Pumunta kami ngayon una para sa seremonya at pangalawa upang sagutin ang mga tawag ng ilang matatandang kaibigan ng pamilya Reyes upang humingi ng katarungan at paliwanag tungkol sa hinaharap ng pamilya. Kaya sabihin ninyo sa akin, Master Danilo at lahat ng hindi imbitadong leader ng gang, ano ba talaga ang gusto ninyong itanong? Kami, gusto naming malaman ang tungkol sa sakit mo. Pasulpot-sulpot na galit. Mataas ang tendency sa karahasan. Isang baliw na maaaring manakit o pumatay ng tao. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na mamuno sa malaking Reyes Group at sa Dragon Society? Paano ang buhay ng iyong mga kapatid at ang interes ng aming mga kasosyo? Tama, sa mundong ito ng kriminal, pinag-uusapan natin ang katapatan. Pagkatapos mong magkasakit, itinuring mong walang halaga ang buhay ng tao. Paano ka karapat dapat na maging pinuno ng pamilya Reyes? Ang pagkakasakit ay maliit na bagay lamang, pero ikaw, nagkasakit ka pa ng kabaliwan. Kapag nagkakaroon ka ng atake, hindi lang ang sarili mong pamilya ang inaatake mo, kundi pati ang mga inosenteng tao. Ilang araw ang nakalipas, ang pangalawang master ng Mantis Gang, si Joss, ay dumalo upang magbigay galang sa libing ni Master Gray at hindi man lang nakapagsalita dahil pinutol mo ang braso niya. Isang baliw na tulad mo, kung ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Reyes, ang buong mundo ng kriminal ay magkakagulo. Gumagawa ka lang ng kwento. Kami ba? Senyora Gray, lahat ng dumalo sa libing na yon alam ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa amin, mayroon akong patunay. Ito ang ilang impormasyon. May impormasyon ako sa kalusugan ni Jessica Reyes. Ipinapakita ng datos na ang kanyang emosyon ay lubhang hindi matatag, ang kanyang pagiging agresibo ay lampas sa normal. Sa madaling salita, kapag sumabog siya, lahat ng tao dito ay magiging target niya. Diyos ko, baliw ba talaga si Jessica Reyes? Oo, nakita ko mismo nung isang beses, nagwawasiwas siya ng kutsilyo. Nakakatakot. Dapat ba tayong umalis dito? Natatakot ako kung mabaliw siya. Lahat tayo mamamatay dito. Kalokohan. Nung araw na iyon, pumunta si Joss sa libing ng tatay ko hindi para magbigay galang, kundi para kunin ang teritoryo. Tama, at ang binibini ay lumaban lang dahil bastos siya at karapat dapat siyang mawalan ng braso. Oo, at saka ang binibini natin ay hindi kailanman nanakit ng inosenteng tao. At kahit gawin niya iyon, siya ang napiling tagapagmana ng dating guro. Tatanggapin namin yon, hindi kami takot sa sarili naming tao. Sino kayong mga tagalabas para mag-utos dito? Kaya may iba pa bang may sasabihin? Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay napakabata, ngunit napakatahimik. Walang kahit kislap ng emosyon. Boss, anong gagawin natin? Well, gaya ng sinabi mo lang, ikaw ang itinalagang tagapagmana ng dating guro.
Pero ngayon, pinaghihinalaan ko na hindi ikaw ang tagapagmana na nais niya. Anong paraan ang ginamit mo para dayain siya para baguhin ang testamento? Kung hindi, bakit niya iiwan ang negosyo ng pamilya? Sa isang apo na ilang taon nang wala na walang pundasyon? At higit sa lahat, baliw? Ang mga Tito Reyes ay nagdusa para sa pamilyang ito ng mga dekada. Mas masama ba sila kaysa sayo? Danilo, gago ka. Danilo, tapos ka na ba? Hindi pa ako tapos tungkol sa sinabi ko. Ang iyong pamilya Reyes ay maaring walang pakialam, pero kami ay naapektuhan, kaya kailangan namin. Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng nakakumbinsi na paliwanag sa lahat para patunayan na ikaw ay kwalipikado, may kakayahan, at sapat na matino upang umupo sa upuan na iyan, kung gayon para sa kaligtasan ng ating mga kapatid. Ako si Danilo, at ang lahat ng leader dito ay maaring hilingin na bumaba ka. Bumaba, 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 bumaba. Kwalipikado, may kakayahan at matino? Danilo, ninakaw mo ang aking mga ari-arian. Sa loob ng maraming taon, nagpatakbo ka ng mga ilegal na eksperimento, maruming transaksyon para sa kita at ngayon ay sinubukan mo pa akong lasunan, pasimula ng isang kaguluhan at sakupin ng pamilya Reyes. Sino ka? Para tanungin ako? Dinudusta mo ako. Paninirang puri? Mga kaibigan, kanina lang ang Public Security Bureau at ilang pangunahing media outlets sabay-sabay na nakatanggap ng isang anonymous na report. Malinaw na itinatala nito ang mga tao ni Danilo sa paggamit ng mga shell companies para maglipat ng mga assets, pangangalakal ng mga organo ng tao at mga transaksyon sa mga dayuhang mapanganib na mga organisasyon. Lahat ng kanyang iligal na ebidensya. Anong kalokohang ebidensya? Lehitimong negosyo ang pinapatakbo ko. Talaga? Kung gayon pakiusap lahat maging mga saksi ko. Diyos ko, napakapangahas ni Danilo, pangangalakal ng mga organo ng tao. Nakikipagsabuatan sa mga dayuhang grupo? Ang mga gang nakakampi ni Danilo, ibig sabihin kakampi nila siya. Hindi kami. Hindi kami. Tama na. Huwag maniwala sa sinasabi ng babaeng ito. Peke lahat iyan. Siya ang nagpeke niyan. Ikaw, baliw na babae, dahil hindi mo mapatunayan ang sarili mo. Siniraan mo ako. Paninirang puri? Malalaman ng Public Security Bureau. Pero Master Danilo, ang regalo na ipinahanda mo kay Senyora Alakdan para sa akin, ang droga na gawa sa Dream Pearl, kailangan ko bang ipakita iyon sa lahat din? Paano mo nalaman? Kung ayaw mong may makaalam, huwag mong gawin. Akala mo perpekto ka, pero alam ko lahat. Hinihintay mong mahulog ako sa bitag, di ba? Kung hindi mo gagawin, paano kita hahayaang mahulog sa bitag ko? Ikaw. Boss, nandito na ang pulis. Alam ko, kailangan na nating umalis. Isama mo lahat ng kapatid at umatras tayo ngayon. Ang mga isiniwalat ni Senyora ay seryoso. Naniniwala ang Tiger Gang namin na dapat itong hawakan ng pulisya. Boss, ang Mantis Gang namin ay walang malalim na away sa Tiger Gang ninyo. Bakit nyo kami hinaharang? Wala pong intensyon, masikip lang doon. Mga kapatid, tumabi kayo. Huwag harangan ang daan ni Senyora. Hinihingi mo yan. Master Danilo, ang Mantis Gang mo ay sobrang mayabang, hindi mo man lang kami pinapadaan. Kung gayon, huwag mong sisihin ang Tiger Gang namin sa hindi pagbibigay ng respeto sa iyo ngayon. Sige, ngayong araw lalabanan namin ang Tiger Gang at ang Dragon Society hanggang kamatayan. Pagkatapos naming manalo, dodoblehin ko ang lahat na ipinangako ko. Anong ibig mong sabihin? Sumang-ayon kang lumaban ng sama-sama at ngayon tatakas ka? Lalaki ka ba talaga? Master Danilo, ang mga naunang digmaan ng gang natin ay batay sa lakas. Nakipaglaban tayo ng patas. Hindi ko alam na sangkot ka sa human trafficking, napakaduming negosyo. Kung kakampi ako sa iyo, mawawalan ako ng respeto. Senyora Alakdan, iniligtas ko ang buhay mo. Ano ang masasabi mo? Master Danilo, alam mo ang anak kong babae ay nawawala ng maraming taon. Hiniling mo sa akin na pumatay, ginawa ko. Pero ang nawawalang tao at maruming trabaho, hindi ko kaya. Kayong lahat, mga mamamatay tao kayo na may dugo sa kamay.
At tinatawag ninyo akong human trafficker? Mga hipokrito. Hayop ka. Isang bagay ang itatanong ko sa inyo ngayon. Hahayaan ba ninyo ako o hindi? Dapat kayong magtanong sa Public Security Bureau. Kaya wala na akong pagpipilian. Kung gayon, papatayin ko kayo ngayon. Kamay ko. Baliw na babae. Papatayin kita. Sayang, wala kang pagkakataon. Sino pa ang may lakas ng loob sumubok? Lahat huwag gumalaw. Tumahimik ang lahat, tara na. Miss Reyes, salamat po sa inyong pagod. Kukunin ko na ang lalaking ito. Paalam. Paalam. Saan ka pupunta, Senyora Alakdan? Miss Reyes, alam mo naman na niloko tayong lahat ni Danilo. Tama yan. Kung naloko ka man o gusto mong hatiin ang ari-arian ng pamilya ko, alam na alam ko. Nakatayo ako rito ngayon. May dalawa akong sasabihin. Tapos na si Danilo, tapos na ang Mantis Gang. Simula ngayon ang Dragon Gang at ang Tiger Gang ang sasakop sa lahat ng nasa silangan ng lungsod. Tungkol naman sa'yo, Senyora Alakdan, magaling ka sa lason at sa pamamahala ng negosyo. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Mawawala kayo at ang inyong mga tao ng tuluyan o mananatili kayo at magtatrabaho para sa akin. Bakit? Dahil kaya kitang patayin anumang oras na sumuway ka. Kaya tinatanong kita, kumbinsido ka na ba? Naniniwala kami sa mga pamamaraan ni Miss Reyes. Mula ngayon, ang aming Jackal Gang ay handang sumunod sa Dragon Society. Ang Lion Gang ay sumusunod kay Miss Reyes. Ako? Nasa utos ni Miss Reyes ako. Dahil nagpasakop kayo sa akin, sundin ang aking mga patakaran. Huwag gumawa ng gulo, huwag humawak ng droga, huwag saktan ang mga inosente. Ang mga lalabag ay papatayin ko. Opo, Miss Reyes. Ngayon magpapatuloy ang seremonya ng paghalili. Pakitanggap ang regalo. Pakitanggap ang regalo, senyora. Mula ngayon, ako na ang opisyal na mamumuno sa pamilya Reyes. Ang mga tapat at masisipag, gagantimpalaan ko. Ang mga may ibang intensyon, ang kapalaran ni Danilo ang inyong halimbawa. Mabuhay ang senyora. Pagbati, senyora. Mananatili kaming tapat magpakailanman. Tapos na ang seremonya, umalis na kayong lahat. Salamat, Senyora. Senyora? Tulungan ninyo siyang maupo. Nagsimula na ang reaksyon ng Blue Eyes, mas marahas kaysa inaasahan. Senyora, may alam po ako sa medisina. Baka makatulong ako kay Doktora Chow. Ipasok siya. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Naiintindihan ko. Blue Eyes? Senyora, magaling po kayo. Ito ang mga side effects. Ang natitirang droga ay nagdudulot ng reaksyon, pero ang atay niya ay sobra na ang karga, lalo na ang puso. Kailangan nating gamitin agad ang gintong karayom para linisin ang stagnation o kung hindi ay may panganib ng heart failure. Makinig ka lang sa kanya. Senyora, kumusta po kayo? Mas mabuti na. Personal kong tatandaan ang kabaitan ninyo ngayon. Walang anuman, senyora. Bilang miyembro ng Dragon Society, lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng lahat. Pero espesyal ang kalagayan ninyo. Kailangan kayong i-acupuncture araw-araw sa loob ng 49 na araw para gumaling. Kung gayon, maaari kayong tumira sa aking bahay hanggang sa gumaling ako ng lubos. Aalis na ako. Senyora, bakit ninyo tinanggap ang paggamot niya? Paano kung subukan kayong patayin niya? Kung hindi ko ginawa, ang mga side effect ay hindi maisip. Hindi ka ba natatakot na mabaliw ako ng tuluyan?
Mapanlin lang ang babaeng iyon. Subaybayan mo siya, tingnan mo kung ano ang kanyang binabalak at iulat mo sa akin. Opo. Boss, sa wakas nakatakas na tayo. Tara na, Master Danilo. Esteban, alam kong hindi mo ako iiwan. Maikli ang oras. Kung hindi mo ako tinulungan noon, hindi ko isasapanganib ang buhay ko para iligtas ka. Ngayon, bago kumilos si Jessica, kunin ang mga tao mo at umalis na kayo sa ibang bansa. Kailangan nating makipag-isa sa mga dayuhan para labanan siya. Esteban, sasama ka ba sa akin? Ilang taon na akong kasama ni Senyora. Hindi ako basta mawawala. Sige, huwag kang mag-alala. Babalik ako at maghihiganti. Pagkatapos, ilalabas kita sa pamilya Reyes ng lantaran. Sige. Tara na. Senyora, may kagyat na ulat. Ang convoy ni Danilo ay inatake sa ikatlong highway sa labas. Siya at si Joss ay dinala ng isang hindi kilalang armadong grupo. Ano? Senyora, wala kang kondisyon para hayaan ang emosyon mong magbago ng bigla ngayon. Kailan? May mga bakas na naiwan? Mga 1.5 oras ang nakalipas. 10 hanggang 15 tao, mabilis at desidido, malinaw na pinlano. Halos wala silang naiwang bakas. Sa napakaikling panahon, makapag-ayos ng ganitong eksaktong pagtakas sa bilangguan. Hindi ito bigla ang desisyon. May espiya sa loob natin. Sumasang-ayon ako. Nag-iimbestiga ang pulisya pero handa na ang kabilang panig. Natatakot ako? Babalik si Danilo at mas magiging baliw siya kaysa dati. Suriin mo ang lahat ng may access sa plano ng pag-escort. Babalaan din sina G. Wayne at G. Lee na mag-ingat kamakailan. Malamang na maghiganti si Danilo. Opo, gagawin ko na. Teka! Bantayan mo si Senyora Alakdan. Tinulungan niya tayo ngayon, pero malalim ang ugnayan niya kay Danilo. Kailangan nating mag-ingat, lalo na ngayong malaya na siya. Baka siya mag-alinlangan. Naiintindihan ko, pero senyora, ang katawan ninyo... Kaya ko pa. Bilis, hindi naghihintay ang oras. Senyora, kailangan ninyong magpahinga. Kung hindi, magiging malala ang resulta. Huwag kang mag-alala. Hindi ako babagsak ngayon. Kahit hanggang masolusyonan si Danilo at mahanap ang espiya, hindi ako babagsak. Master Danilo, naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Bumaba na ang halaga mo. Ang mga detalyadong mapa ng mga ruta ng smuggling sa ibang bansa at ang mga butas sa depensa sa loob ng Dragon Society, kailangan muna naming i-verify. Bigyan mo ako ng tao at baril. Lalaban ako at sisirain ang mga channel ng pamilya Reyes. Ibibigay ko sa iyo. Ang blankong tseke ay walang saysay. Wala kaming charity. Gayunpaman, si Senyora Alakdan na binanggit mo, medyo sikat siya sa pharmacology. Mas mahalaga, ang anak niya ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng isa sa aming mga kasosyo. Oo, tama ka. Basta suportahan mo ako, papag-cooperatihin ko siya. Hindi lang intelligence, makakahanap pa siya ng pagkakataon na lasunin si Jessica para bigla siyang mamatay. Kahit ano ay posible. Mukhang magandang angle iyan. Ang boss namin ay sobrang interesado sa negosyo ng pamilya Reyes dito at sa mga espesyal na makasaysayang figura na iyon. Obsessed siya sa kanila. Ang labanan at patayan ay masyadong low level. Ano ang maibibigay mo sa akin? Maaari naming magbigay ng pondo para sa isang elite squad na may 50 katao, pagsasanay sa armas, at isang 6-person international advisory group. Ngunit una, kailangan mong kunin para sa amin ang isang kasiyasyang token ng katapatan sa pamamagitan ni Senyora Alakdan, tulad ng mga detalyadong security arrangements ni Jessica para sa susunod na linggo o ang lokasyon ng kanyang core ledgers at mga secret sites. Ano ang mangyayari pagkatapos naming magtagumpay? Pagkatapos kukunin natin ang sa Reyes Group mga overseas market at channel, pwede mong kunin ang inland. Sige, bigyan mo ako ng encrypted phone. Kukontakin ko na yung baliw na babae. Kung nasa iyo ang anak niya, hindi siya maglalakas loob na sumuway. Matalinong desisyon. Pero isang linggo ka lang. Kung walang makabuluhang pag-unlad sa oras na iyon, matatapos na ang kooperasyon natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka matatalo.
Senyora, pagkatapos ng isa pang acupuncture session, gagaling na ang kondisyon ninyo. Okay, Gilo. Ihatid mo si Senyora Alakdan palabas. Pakiusap. Leo. Senyora, matagal tayong hindi nagkita. Ang anak mo ay bisita ko ngayon. Huwag kang mag-alala, buhay pa siya. Danilo, ano ang gusto mo? Simple lang, may tiwala sa iyo si Jessica, 'di ba? Gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Gusto kong lubos na mawasak ang pamilya Reyes. Kung hindi ang anak mo, baka mawalan ng binti. Pakawalan mo muna siya, saka tayo mag-usap. Wala kang karapatang makipag-usap. Tandaan mo, bibigyan kita ng isang gabi para mag-isip. Sa ganitong oras bukas, gusto ko ng malinaw na sagot. Mag-isip kang mabuti. Kung makikita pa ng anak mo ang araw sa makalawa, nasa iyo na ang lahat. Boses yon ni Danilo. Kailangan kong sabihin agad kay Senyora. Senyora, tulad ng inaasahan ninyo, nakipag-ugnayan ulit si Senyora Alakdan kay Danilo. Narinig ko siyang nakipag-ugnayan sa kanya. Mukhang binabantaan niya ito gamit ang anak nito. Sigurado ka ba? Talagang sigurado. Sa narinig ko, binibigyan niya siya ng oras para mag-isip. Ano ang dapat nating gawin? Bibigyan kita ng isang oras para malaman ang tunay na puwersa sa likod ni Danilo. Gagawin ko. Patawad, senyora, hindi ko kayang mawala ang huli kong anak. Pero sigurado ka bang gagawin mo ito ay makakapagligtas sa kanya? Senyora? Huwag kang magpanik. Alam ko na ang tungkol kay Danilo, kaya ako pumunta ngayon para mag-alok sa'yo ng deal. Anong klaseng deal? Magsanipuwersa tayo para ibagsak ang Mantis Gang. Ito lang ang tanging paraan na ang iyong anak ay tunay na ligtas. Huwag kang kumilos na parang pulubi na naghihintay ng limos. Huwag kang umasta na parang pulubi na naghihintay ng limos. Kita mo? Ang nakamarka rito ang mga kasalukuyang kuta ni Danilo. Ang anak mo nandito. Siya... Ang dahilan kung bakit mabilis na nakabawi si Danilo, bukod sa traidor sa pamilya natin, ay ang international na espiya na tinatawag na Albatros. Siya rin ang dahilan kung bakit nahuli ang anak mo. Sabihin mo sa akin, senyora, ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang, makisakay ka, manatili kang nakikipag-ugnayan kay Danilo, saka ka maglatag ng bitag. Ang lokasyon, bukas, sa inabando ng bodega ng barko, isa sa mga tago nating ari-arian na ganap nating kontrolado. Kontrolado natin ito sa loob at labas. Gusto mo ba akong maging pain? Hindi. Gusto kong ikaw ang maging kutsilyo. Mismong si Danilo ang pupunta. Galit siya sa akin at gusto niyang makitang mamatay ako sa sarili niyang mga mata, ang mga tao ni Albatros. Ay malamang na naroon din upang makasigurong matutuloy ang transaksyon. Basta mailigtas ko lang ang anak ko, gagawin ko ang sinasabi mo. Matuti. Senyora, sinabi niyo ang plano kay Senyora Alakdan. Paano kung traidorin niya tayo?
Ang malakas ay hindi natatakot sa pagtatraidor. Ma'am, 5 minuto bago ang napagkasundo ang oras ni Danilo. Senyora, dumating na si Master Danilo at ang kanyang mga tauhan. Pasensya na po muna sandali. Senyora Alakdan, napakalayo ng pinili mong lugar. Inabot ako ng matagal hanapin ito. Master Danilo, dinala ko na siya. Nasaan ang anak ko? Huwag mag-alala. Kailangan ko munang makita kung ito ang tama. Matagal na tayong di nagkita, Jessica. Hindi ko inaasahan na magkita tayong muli ng ganito kabilis. Ako dapat ang magsabi niyan. Nagmamatigas ka pa rin? Maniwala ka sa akin, puputulin ko ang dila mo at ipapakain sa mga aso. Master Danilo, sapat na ang pagsubok mo sa kanya. Nasaan ang anak ko? Bakit ka nagmamadali? Sabi ko hintay. Hintay ka hanggang mamatay? Maghintay ka hanggang mamatay ka? Hindi ka man lang nakatali. Sa tingin mo, ikaw lang ang makokontrol sa akin? Managinip ka pa. Senyora Alakdan, niloloko mo ako? Papatayin muna kita. Huwag kang gumalaw. Mayabang ka pa rin? Anong magagawa mo sa paghuli sa akin? Sa tingin mo ba mag-isa lang ako? Yung tinutukoy mo? G. Esteban. G. Esteban? Isa lang siyang asong nagtraidor sa kanyang amo. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilya ko sa lahat ng mga taong ito, magiging abogado siya. Mula pa noong unang panahon, ang nagwagi ang may karapatan sa lahat. Nahuli mo na ako. Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Sa tingin mo, ang pagpapanggap na marangal ay magpapalambot ng puso ko at hahayaan kitang umalis? Managinip ka pa. Tadtarin siya at ipakain sa mga aso. Pakawalan mo ako, Jessica. Wala sa inyo ang mabubuting tao. Kung hindi pinatay ng pamilya mo ang mga magulang ko noon, hindi ako magiging ganito. Ano pa ang gusto mo? Siyempre, gusto kong patayin kayong lahat. Alam ko na bukod kay Esteban, may isa pang tagaloob. Hayaan mong ipakilala ko. Albatros? Senyora Reyes, napakahusay mo sa pagset ng mga bitag. Pero dapat mong malaman, negosyante lang ako. Nagpapasa ng mensahe at nag-aasikaso ng mga gawain para sa iba. Wala akong pakialam kung para kanino ka nagtatrabaho. Pero lumampas ka na sa hangganan. Linya? Sino ang nagsabi na ang overseas channel na iyan ay monopolyo ng pamilya mo? Wala akong pakialam kung sino ang pinagsisilbihan mo. Pero lumampas ka na. Linya? Sino ang nagsabing ang overseas channel ay monopolyo ng pamilya mo? Dahil ang linyang iyon ay itinayo sa dugo at buto ng aking lolo. Hindi ka karapat-dapat na hawakan iyon. Dalhin siya. Putulin ang kanyang mga litid at ligament at itapon siya pabalik sa pinanggalingan niya. Lipulin sila. Pakawalan mo ako, Jessica. May mga tao ako sa likod ko. Paano mo ito nagawa sa akin? Salamat sa pagpapaalala. Sabihin mo sa taong nasa likod mo, ang mga bagay ng pamilya Reyes ay hindi dapat galawin ng iba. Kung hindi, ang pagputol ng kamay at paa mo ay pinakamaliit. Dalhin siya. Pakawalan mo ako. Susunod. Ikaw naman. Huwag mo akong galawin! Ang anak ng babaeng iyon ay nasa kamay ko pa. Sasabihin ko sa'yo, nag-ayos na ako ng mga tao. Kung hindi ako makabalik ngayon siya... Balik ka. Ang dalawang lalaki na inilagay mo sa West Pier ay inimbita ni Gilo para satsa. Ang anak ko ay malamang na-e-enjoy ang mainit na sabaw ngayon. Ikaw, alam mo na,
Siyempre, lahat ng ito ay itinakda para sa iyo. Mula noong araw na kinuha mo ang anak ko, dapat inaasahan mo na ito. Patawad, senyora. Nagdumi ako sa inyong lugar. Ayos lang, maglilinis si Gilo. Ang kotse ng anak mo ay nakapark na sa likod bahay ng lumang mansyon. Samahan mo siya, hindi mo na ako kailangan bisitahin sa mga araw na ito. Salamat po, senyora. Senyora, umalis si Albatros bago madaling araw. Tahimik siyang umalis. Ang mga natitirang bulwagan ng Mantis Gang ay sinasakop na. Matatapos namin sa 3 araw. Ang Mantis Gang ay isang piyon lang. Ang tunay nilang layunin ay gamitin si Danilo para kontrolin ang ating mga freight channel mula sa Timog Asya hanggang Europa. Ano ang susunod nating gawin? Ipadala ang ebidensya ng money laundering ni Danilo at ang overseas account flows ni Albatros sa Global Security Bureau. Gusto nila ng maduming deal? Magsalita sila sa bilangguan. Gagawin. Senyora, may proposal mula sa isang maliit na kumpanya. Hindi ko dapat kayo abalahin dito, pero ito ang dati mong kumpanya. Kaya, Ang kapal nila magsumite ng planong ito. Gusto nila tayong dumalo sa kanilang planning exhibition? Ako ang pupunta. sige, ihahanda ko ang kotse. Pasensya na po, Ma'am Reyes. Traffic, late na ako. Binabayaran ka ba ng malaking sahod para malate? Para malate! Pasensya na po, may biglang nangyari. Ano babae? Sa ganyang ugali, kaya ninanakaw mo ang plano ng iba at inaangkin mo bilang iyo. Ma'am Reyes, nagbibiro po kayo? Biro, hindi mo ba sinuri ang kwelyo mo bago lumabas? May lipstick marks. Ma'am Reyes, asawa ko po yan. Wala akong panahon para sa love life mo. Pero ang pagkuha ng ganitong tao para sa planning ng kumpanya natin ay isang insulto. Sibakin siya. Opo. Ma'am Reyes, nagkamali ako. Pangako, hindi na uulitin. Patawarin mo po ako sa pagkakataong ito. May pamilya ako. Kung masisibak ako ng Reyes Group, wala na ang buhay ko. Wala akong pakialam. Ang mga tulad mo ay talunan kahit saan. Ang kumpanyang nagbabayad sa iyo ay parang kawanggawa lang. Gayunman, kung luluhod ka at tatahol na parang aso, baka isaalang-alang kung bigyan ka ng 2,800 piso. Parang pagpapakain lang sa aso. Jessica, paano ikaw? Pangahas kang tawagin ako sa pangalan ko? Jessica, pangahas mo akong saktan? Tumahol ka ulit at pipiwin kita magpakailanman. Makinig kang mabuti. Ang taong nasa harap mo ang kasalukuyang pinuno ng Reyes Group, Jessica Reyes. Imposible. Paano naging siya? Hindi mo inaasahan ito, di ba? Bawat insulto na ibinato mo sa akin, ibinabalik ko ngayon. Sayang, wala ka ng karapatang kausapin ako. Gilo, palayasin siya. At sabihin sa lahat, sino mang kumuha sa kanya simula ngayon ay kaaway ko. Opo. Senyora, pakiusap. Nagkamali ako. Dati akong nangmamaliit ng tao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magiging mabuting tao ako. Hindi na mananakit muli ng aking mga nasasakupan. Kung gagana ang paghingi ng tawad, hindi na kailangan ng mga patakaran. Dalhin siya. Senyora Reyes, Senyora Reyes. Senyora Reyes. Mula ngayon,
Opisyal na pag-aari ng Reyes Group ang lugar na ito. Magsumikap kayo. Mabuti ang pakikitungo ko sa inyo. Ang pinakamahusay na empleyado ay makakatanggap ng 1 milyong bonus. 1 milyon? Ang galing. Salamat, Senyora Reyes. Tara na. Opo,